At kung ang supply ng kuryente hindi sumasapat sa ating pangangailangan, ako, ganun na rin po ang supply ng tubig naman sa ating gripo. Narito ang hirit ng Maynilad Water. Kung dati, pagbukas mo ng gripo, ang lakas ng tulo, tapos tumatagas. Ngayon, maaaring mas tempered yung paglabas ng tubig. Kung dati nakakaabot sa second or third floor, maaaring nga sa first or second floor na lang ang pagkaabot ng tubig. Asahan na po ang paghina ng tulo sa inyong gripo, lalo na ang mga sineserbisyohan ng Maynilad Water sa West Zone ng Metro Manila. Babawasan na raw kasi ang water pressure. Ang Maynilad kasi ang mas apektado sa pagbabawas din ngayon ng Angat Dam ng water supply. Bunsod ng patuloy na pagbaba ng water level nito. Mula sa 2,400 million liters a day, bababa po sa 2,150 MLD ang magiging supply nila ng tubig sa Fairview, Commonwealth, Novaliches, Malabon at Navotas. Asahan na rin daw ng mas paghina ng tubig tuwing peak hours o mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 hanggang alas 9 ng gabi. May masakit yan na kasi kahit ano mawala na, wag lang tubig, di ba? Yung oras pa naman yun, naghahanda ka papuntang opisina, papuntang eskwelahan. Kaya pala napapansin ko minsan pag nagsi-CR sa mall, napansin niyo ba yun? Meron Parang ng bawas timba. na yung tubig. O, tsaka meron ng timba. meron ng timba. Diba? Oo, so Pero, meron syempre, sila. assurance natin, paano ba malinis pa talaga yung tubig dyan sa timba? Nililisan ba nila ang timba? Oo nga. Kasi yung timba, pag inimbakan mo siya after a while, parang naglulumot din siya sa loob. Yes. So parang pambuhos lang siya actually. Samantala, sa ibang balita, pumanaw na po si Philip Medel, ang isa sa mga akusado sa pagpatay sa aktres na si Nina Blanca noong November 2001. Dakong alas 8:45 kagabi nang bawian ng buhay si Medel sa Pasig City General Hospital dahil sa sepsis, secondary to pneumonia. Noong Martes pa siya dinala sa ospital mula sa Pasig City Jail dahil sa iniindang ubo at lagnat at ayon sa mga doktor na sumuri kay Medel, posibleng nahawa siya sa mga kapwa preso at hindi na naagapan. Nakatakdang kunin ang labi ni Medel ng kanyang mga kaanak mula po yan sa Batangas. Ganun ba? Kasi natanggap ko impormasyon kay Nadia Montenegro kagabi. Tinext niya ako dahil kaselda ni Philip Medel itong si Dennis Da Silva diyan sa Pasig City Jail. So nung napabalitaan niyang na-hospital at namatay, yung asawa ni Dennis Da Silva agad ipinaalam kay Nadia. Na pinaalam din naman sa atin, kaya yun, nahahabol natin dito sa ospital sa Pasig. Pero ang sepsis, ito di ba yung mga nanganganak sa ospital? Ito karumihan ng paligid eh. Yes. So, well, siguro, hindi lang siguro doon sa bilanggong kasama niya, baka yung buong kulungan pwede nang linisin natin, no? Yung mga bilanggo na utusan yung maglinis. Wala naman silang ginagawa eh. Oo. Parang from community pneumonia. So sila din lahat yung mga kasi mabilis masaspread kung viral pneumonia siya. Samantala, hirit na balita naman mula sa abroad. Sa Thailand, muli na namang nagdeklara ng state of emergency si Thai Prime Minister Abhisit Wichatchiwa sa kabisera ng bangko dahil sa tumataas na namang tensyon doon. Kahapon, pinasok naman ng mga realista ang Parliament Building. Agad namang nailika sa mga government officials gamit ang isang Black Hawk helicopter. Ilang linggo na ang kilos protestang isinasagawa ng red shirts laban sa pamahalaan. At bilang pagsuporta pa rin sa pinatalsik na Prime Minister na si Thaksin Shinawatra. Sa bisa ng state of emergency, mas malawak ang kapangyarihang ipinagkaloob sa Thai Army para ibalik ang kaayusan sa bansa. Bukod dito, pwede ring suspendihin ang ilang civil liberties at bugawin ang anumang pagpupulong ng higit sa 5 tao. Mag-iisang taon na rin ang lumipas ng unang magdeklara si Wichatchiwa ng state of emergency sa Bangkok. At ilang kalapit bayan bunsod din ng mga kilos protesta ng red shirts. Paano yung mga prayer Parang group? langaw bugawin. Baka buwagin. Bugawin. Serious kayo. Huy, hiwa-hiwalay kayo dyan. Shoo! Doon ka tatlo, dito ka So, dalawa. kung tayo nasa Thailand, wala na tayo. Oo. 5 tayo. Hindi tayo na ere. Ganon. Bugawin na tayo niya. Parang Oo, 5 and ano pala. napaka-praning naman ng leader, dahil lilima lang, parang siya na pinag-uusapan agad, no? Parang ano lang yan, parang sa aeroplano lang yan. Di ba bawal din magulong-pulong pag sa aeroplano? Ang tagal na nitong kilos protesta Tagal na sa yan. kanila. Di ba, meron ngang pinapayuhan nga din yung mga Pilipino na wag muna mag-travel sa yung sa Thailand. Travel advisory. So yung mga nakakuha ng tickets sa cheap flight, di ba? A few months ago, sorry na lang tayo. Ingat na lang tayo. Maayos muna ang bansa nila. At ito, kung may tensyon sa Thailand, nagkagulo naman po sa isang mall sa Makati kahapon. Ito ang mga naging eksena.
Square. Sa gitna po ng raid ng mga operatiba ng Optical Media Board sa panguna ng kanilang chairman na si Ronnie Ricketts. Nag-warning shot ang isang OMB operative matapos may mambato sa kanila ng upuan mula sa second floor ng mall habang kinukumpiska nila mga pirated DVD, software at games. Nangapa bigla mga otoridad sa kanilang sorpresang raid sa mall matapos magka-brown out. Nilinaw naman ang pamunuan ng Makati Cinema Square na hindi sinadya ang pagkaputol ng kuryente sa gusali, kundi dahil daw ito sa tumamang rotating brownout sa Makati. Tiniyak naman nila na tatalakayin ito ang insidente at kung paano susolusyonan ang problema sa mga illegal na negosyo sa loob ng mall. Pero dahil sa isinagawang raid ng OMB, hindi rin maiwasan o naiwasang madismaya ang mga legal na nagbebenta dahil labis daw silang naperwisyo. So ang note to self, kailangan alamin mo muna yung Dapat brownout. Diba? Hindi, tsaka yung mga legal, suki din kayo ng illegal na yan, di ba? So, para hindi kayo mapahamak din na ganyan at madamay, hindi kayo na mismo magsabi sa mga illegal. Uy, huwag nyo na kami idamay. Di ba? Pwede naman yun eh. Kaya lang, magkakatabi kayo dun eh. Nakikita nyo, ayan, pirated DVD, binebenta. Yung legal, usually Mga ball. hindi nakadikit dun sa illegal. Hindi, magkakatabi Sila yun. yung nasa- Sa Makati Cinema Square. Yung legal may booth, di ba? Yung mga illegal, yung parang may tiyanggi-tiyanggi sa may gitna. hindi sila Ba't sila store? pumapayag ng ganon? Kahit kung negosyante ka, syempre mas bibili yung illegal. Ang Actually, layo ng oo. presyo. Pag dumikit ka dun sa illegal, wala namang bibili halos sa'yo din eh. Pero grabe, lantad na talaga. Lantad yan eh. Oo, lantad. Alam, kahit, Kasi yung Makati kahit sino Cinema tanungin mo kung Square, sa makakakuha, alam Ang nila eh. Pasig, alam natin kung tagusan niya ng saan. iba't ibang mall eh, Makati Cinema Square. Kaya daanan siya talaga ng tao. Kaya kita mo na, sabi ko, Makati Cinema Square may bentahan. Dati kasi hindi ganun ka. Tagal na niyan. Matagal na yan. Tsaka pero Super dapat tagal. diba yung Lantad na management lantad. mismo ang magdidesisyon kung pwede o hindi yung ganyan. Dapat inaalam ng management kung ano yung binebenta, di ba? I'm sure, di ba kahit papano alam din Ang nila di ko lang kung ano-ano maisip nandun sa yung loob. nag-warning shot ng madilim. Oo. Yun ang di ko Baka may maisip dun tinamaan yun ah. Di ba? Dahil, although siguro, bangko natakot sila dahil Oo, baka may may nahulog armas din. ata, may hinulog na something. Na Pero- upuan, Pero- upuan mula sa Oo. second floor to the first. Hindi ko alam sa training kung andun yung mga civilian, Oo, biglang alam mong mag- madilim, ba't kailangan mo Armalite pa yun, ha? Tapos hindi ko paano warning shot? Kisame yun dahil loob ka Oo ng nga, mall eh. Pataas, di ba? Oo. Ngayon naman, narito na mga top hirit sa papalapit na eleksyon 2010. Pagka-file po tayo ng MR, legal, administrative, i-exhaust na natin lahat ng pwede ma-exhaust. Kakasuhan niyo ba yung mga commissioners o If kung aabot sa ganun, so we have to file the